Ikaw rin ang Ay, tatanungin ko. ikaw ba? Ikaw No, no, ba? yeah, Akala ko Sir Ronald, Sir napulitika Ronald, wait, lang. wait, 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 wait. Actually, ikaw pa rin tanong. Let me answer Mark by asking you a question. Is this kapal moks or is this gusto rin nila makuha yung mga never Marcos na dilaw or opposition on their side? Oh, yan. Nasagot na kita, Mark, in a way. Tapos tinanong Oo. si Ronald. Oh, Sir Ronald, anong sagot mo doon? Di ba sabi ni ex-human rights lawyer, wala lang dilaw, wala lang pula, no? Lahat tayo ay para sa bayan, no? Sabi niya ganyan. Ikalawa, sabi ni Sara, yung pamilya ng Marcos, pinatay nga si Ninoy. Di ba? Sabi niya, ang pumatay kay Ninoy ay yung pamilyang Marcos. So, sinabi niya yan this week, ha? So, ibig sabihin, may ganung part ng narrative nila na lahat mag-unite against the Marcoses, no? At wag kalimutan na yung Marcoses ang pumatay sa hero, sa idol ng mga dilaw. So, pwede may ganung laro, no? Ikaw, Mark, ako, anong basa mo dun sa issue na yan? Ikaw, honestly. Like, nakikita mo ba nagre-resonate yan? Or yung sa tingin mo, dapat si Bam Aquino magsalita na please wag niyong gamitin yung legacy ng, pamilya namin, or bababuyin niyo dahil sa politika niyo. Do you think they should speak out, Mark? Yung mga Aquinos? Si Chris, Tingin ko, oo. Kaso medyo bias ako, syempre. Hindi ko kasi alam what they feel about the Marcos. Syempre, uh, sa kanila, may mga, nagsalita daw si Bam eh. Ano sabi ni Bam? May ano ba nag-comment. sinabi ni Bam? Yun nga, may nagko-comment dito, nagsalita na daw si Bam. Sige, double check natin ha. May Si, salita daw si Bam. ang tingin ko, Mark, Richard, si Bam at saka si Kiko won't antagonize both groups, the Mm, Dutertes and the Marcoses. mm, Dahil nga, sila ay labas ng 12. Naghahabol Nandun eh. sila sa, Si Kiko, kaya di ba? Pasok si alam nila, Kiko. these are voting blocks. These are voting blocks bigger than their own pink voting block. Kaya hindi nila i-antagonize yan. Even the Dutertes. Even the Dutertes. Kaya tingnan mo, tahimik si Kiko, tahimik si Bam. Dahil ganun yung kanila eh. It's a pragmatic consideration to get votes. Pero actually statement si Bam Akin, ikaw na naman sa Ronaldo. Ito, Hmm. refrain from using Ninoy's, nag-comment, in fairness naman, nag-comment si Bam Aquino. So yung sinasabi ko, ito sa mga nakalipas na araw, ilang beses natin narinig ang pangalan ni Ninoy Aquino dahil sa mga bangayan sa politika. Ang masasabi ko, huwag idamay ang pangalan ni Ninoy Aquino sa mga away politika ngayon. Oh, may pinost pala siya, Sir Ronald, ikaw Ay, na. sinood na yun. Yes, pero very very safe yung kanyang statement. Oo. Wala siyang binanatan, no? Makikita mo, Sa bagay, medyo yeah, it's a calibrated. generic, oh. Oh, medyo calibrated, di ba? At, Parang ganyan eh, no? Nominal compliance, oo. no? Pero in Kaya, fairness, ako, at least, alam mo naman yung panawagan ko kay Senator Bam na he should be more active in defending yung legacy ni Ninoy and ni Cory and siya yung inaasahan ng pamilya eh. Habang walang ibang nag-aano pa na na at least parang get Ninoy's name out of your mouth. Parang ganun eh, parang Will Smith na 'di ba? Will Smith na na wag niyo idamay sa politika niyo si Ninoy. Na safe nasa gitna pero at least klaro. And it could be a rallying call for the yellow eh. For the yellow group eh na sige hindi kami kakampi, hindi kami Marcos, hindi kami Duterte, pero please lang wag niyong gamitin yung pangalan ni Ninoy. Kasi kayong nasa inyong dalawang grupo, kayo yung bumababoy dun sa pangalan ni Ninoy. Tapos pag kailangan niyo na, gagamitin niyo na. So, yun eh. Ang iniisip ko din is just an opportunity for the yellow to change the narrative of Ninoy for the DDS. Yun ang isang curious ako eh. Good Kung point, good point. DDS ka, okay ka na ba kay Ninoy? O hindi ka pa rin okay kay Ninoy? So, hindi ka okay kay Ninoy, pero you are using people power. So, yun Eh, ang iniisip di ko ba eh. ikaw rin nagsabi parati na yung mga ibang ka-DDS na kaibigan natin, they just say things that work for them. Eh, walang ano yun, walang Pero ayaw talaga nila kay Ninoy eh. kunyari lang yun, Talagang ano tao na sila hindi eh, na threat. talagang sila yung nambaboy, sila yung nang ano eh, sila yung naninira eh. So ngayon ba, has that changed now? Kasi kung hindi, di ba? What's the point of courting yellow kung ang majority ng mga supporters nyo, pangit pa rin yung tingin kay Ninoy and masama pa rin yung sasabihin kay Ninoy. So yun I naman yung think ang spin iniisip nila, ko. Mark, is parang
It's not Ninoy, it's Cory and Noynoy. Parang ganun eh. Minsan sineseparate nila kasi Ninoy naman was never in power, so we really don't. I'm sure meron silang Yan, mga ang daming mga ano eh. Ang hmm. daming mga conspiracy theories Yung kay komunista Ninoy eh. siya, yung sa Oo, yung Sabah ganun NPA sa and all bagay. that, and yung mga Jabida. Malaysia and all that. So, Yung sa kanila Jabida. din galing yun eh. So, is this an opportunity for the Yellow na to change nga yung naratibo sa DDS? O ano, gusto nyo kami nga, ano ba tingin nyo kay Ninoy? Di ba? Maganda matanong na ganun eh. Kayong mga DDS kayo, ano ba Baka, tingin nyo kay Ninoy? baka magalit Ginagamit sila nyo yung ng salita na associated with Ninoy. baka magalit sila ng husto, Mark, kung sakaling may mag-file ng impeachment na Yellow next week. Hindi, wala akong sinasabi, ha? Sir I'm not Ronald, saying wala akong anything. narinig ha. Yellow ba? Lumayo I'm ako, not saying lumayo ako. Yellow? anything, no? I'm not saying anything. Baka magulat lang kung sakali. Define yellow, no? Sir Ronald. Define Hypothetical yellow. yan, ha? Hypothetical yan, ha? Kung sakaling may mag-file na clearly yellow. No, hindi Wow. hindi katulad ni Juan. Hindi katulad ni Richard na malasadong pula, malasadong dilaw, malasadong pink. No, hindi ganoon. Alay mo, biglang may mag-file na clearly yellow. Baka lang. Dahil Baka sa lang. Pilipinas, anything is possible, ha? Nako, malaking clue yun ah. Oo, eto si Richard, ayaw ma-surprise eh. No, ayaw niya ma-surprise, no? Kaya wala narinig yun ah. Oo, the telenovela in the Ikaw naman Philippines nagsistriptease ka, Sir Ronald. yung telenovela sa Pilipinas ay minsan nakakagulat, di ba? Tomorrow mag-attend ako ng may event sa Bantayog eh. Yung with Atom. Na-interview ko the other day yung president ng Atom ngayon, si Sir Volt Bohol. So, kumaga bagong leadership, fresh blood dyan sa Atom. So it would be interesting to hear from them kung anong nila eh. Kung anong opinion nila eh. Kasi parang yellow talaga, di ba? Parang hindi na yellow yung Atom ngayon eh. Parang may iba na nag-take over. Parang Ayan lang. ka na no? naman, Parang Ronald. Alam mo, Sir Ronald, dapat mas maraming galit sa'yo kaysa sa akin. Kung i-deconstruct mo yung leadership, parang makikita mo kung sino ba talaga yung nag-take over ng Atom. No? Ako naman ko hindi ako malisyoso. Ako lang naman, tinitingnan ko lang yung mga reasons behind. No? Dahil things are not always what they appear. No? Sir Ronald. Sir Ronald, buti nga wala kang Twitter, no? Siguro ang daming galit sa'yo. Kung bawat sinabi mo isang tweet, ang daming comments na galit eh. Kaya ang daming galit sa akin kasi tinitweet ko yung mga sinabi ko. Sir Mark, sa tingin mo, what should the progressive pink do now? Popcorn lang sila? Or hope for the best? Or just hope na hindi magkagulo and then just wait to defeat them? Yun nga eh. Yan ang number one siguro na message ko for tonight. Sa mga kababayan natin na pink o yellow, don't sit at the sidelines. Tumama na sila kasi suportahan nila, lalo na yung mga kasama nila, nakasama dito sa laban. Diba? Senator Risa, Mayor Trillanes, lahat ng mga kasama dito sa laban, suportahan na. Kasi anong laban to? Yung EDSA? Anong laban to? Against the Dutertes, the whole machinery, Pogo, lahat ng iniimbestigan ng Quadcom, lahat ng yun. Drugs, EJK, China. As a whole, suportahan nila kay Leila, kay ano. Now it's not the time to kumbaga madami din magagalit sa akin kung sabihin kong parang wag mag-alaleni na kaka-recover lang namin ni Trillanes. Daming galit. Lenny has a role to do, okay? Lenny has a role to do in Naga. Let her do her role. Let yung angat buhay and all that, she's doing a good job. Okay na 'yon. Pero kailangan sila nung mga lumalaban ngayon. Kasi malakas din yung kalaban lalo na sa social media. Yun lang naman ang pinag-uusapan natin eh. Hindi naman, no one is asking them naman na parang mag-people power na parang ginagawa ng DDS dito. Sa social media man lang kasi inuulan si Senator Risa, si Trillanes, lahat ng mga lumalaban, lahat ng kahit yung mga nasa Quadcom nasa di ba? Although hindi nila
hindi kakampi yun or hindi kasama yun, pero get involved. Kasi mas mahihirapan kapag nanalo yung kabilang side, di ba? Ngayon mabait sila Ronald, sa wag tayo pink, magsalita. Si Mark lang. Sige lang, Mark. mabait Sige sila lang. sa yellow. Ngayon mabait sila kasi hindi yun yung kaaway. Pero kakalimutan na lang yung last 6 years. Di ba? And uh, kumaga ideologically napakalayo pa din when they start doing it all over again, 'di ba? Siyempre magrereklamo din yung ano. Ang layo ng trato Sa akin ito lang ang layo ng trato. Ngayon may disagreements sa pink side, yellow side with the Marcoses. Pero wala ka namang makikitang harassment na makikita sa yellow at pinks when they voice out against the Marcoses. Kumpara doon sa panahon ng mga Duterte. Malayo. So sa akin lang, do not sit at the sidelines, get involved, makialam, and yun. BBM. Mabigat yung laban, lalo BBM. na yung mga BBM. Ronald, go na tayo. BBM. Ang ako lang naman, Big R, no? We have to be prepared to be surprised next week. Parang ayoko ng gano'n. Sir may Ronald, alam gusto ko yung may alam si Saint Ronald. At yung mga Kaya nga nasa Paris at yung mga dilaw naman at saka yung pink like Senator Risa, nasa forefront naman sila ng labanan Katulad nila Paeng, no, nasa forefront. On different fronts hindi lamang sa usapin ng domestic politics, kundi pati sa West Philippine Sea. So, ibig sabihin, marami mga lalo na ngayon, si Kong Percy ay congressman na. Ayun, tingin ko, nasa frontline naman sila. Tapos yung mga iba na mga rogue elements, no? Yun ay under the radar ay meron namang ginagawa, no? Yung mga rogue elements. Hindi ko alam kung sino yung mga yan Yung mga rogue elements na yan, ng mga dilaw at saka pink, no? Kaya kasama sila sa mga nangyayari, no? Hindi ko lang ma-specify kung saan sila kasama. No? Tapos itago natin sa yun. pangalan na sa Ronald. Itago natin sa pangalan na Kaya French mo na lang i-French. Habang binabanatan nila Richard ang mga dilaw at saka pink, no? May mga ginagawa yan. Millions and millions. Kaya baka mismo kay Lenny, masurpresa kayo next week. Alam mo sa Ronald, walang nangyari. Nag-unfriend na kita. Kay Saint Ronald. Ito pa. Meron pa ako isa. Ako kasi, Mark, Heraclitus ako no? You cannot step on the same river twice. No? You cannot step on the same. Lagi maraming pagbabago, maraming changes. No? Meron pa ako isang dadagdag, Richard. Si Ronald Llama. Meron pa ako isang dadagdag na incentive for pink. Kasi if you take Sara out of the equation now, 2028 will be a wide open race. Yun Kasi if things go the way they are going now at walang nagbago at hindi nagtagumpay ang Marcos administration na we will leave. It will be tulpo Sara. Sara talaga. Yun. Pero Sara, open na yung field. Exactly. Pag merong kaya may interest talaga sila may interest sila to make sure na wala ng Sara sa 2028 para may chance si Lenny or whoever or Risa. Wide open yung race. Kung hindi, if Sara is not kung hindi magtagumpay yung mga Marcos na ginagawa ngayon, it would be Rafi Sara at everyone yung tatakbo na pang third, pang apat, pang lima will only take votes from Rafi. Will only help Sara win the presidency. So yun ang additional kung gusto mo ng pampatamis ng pot, an additional incentive for pinks na makialam. Yun. This is also about 2028 to make it a wide open race. So yun Tama yun, Mark. If the Duterte survive the midterm, they get momentum. Ibig sabihin, lahat binato mo na sa kanila, even the kitchen sink, and yet they survive. Iba yung kanilang magiging momentum, And the Marcoses will become quickly lame ducks. Buti nga lame duck lang lame kuting. Millions and millions. Ito Mark, para ma-stress ka ng konti. Hindi ka naman sa Manila ngayon, no? Kamusta ang Manila? Ang dami mga conspiracy theories ngayon. Batisisco, inatak-atak na. Tapos yung isang vlogger na mukhang callboy, parang tinutulungan niya yung kabila.
Tapos, ano Sino yung to? mamaya i-message ko na. Parang magro-Ronald Llamas din ako. Si Sander Ford. Ay, sorry. Ano pangalan nung isa? Si SV. Yan. Kamusta yung ano? Kamusta yung race, bro? Kamusta yung race ni SV versus Isko versus ano? Mukhang mainit-init. Kasi si Isko daw, DDS daw, Mark, di ba? Sabi mo, Ronald. Parang akala DDS si Isko, di ba? Merong ganong lumalabas. Hindi kasi Hmm. kasi yung senatorial na mga lumalapit sa Manila. Marami kasing humihingi Wait, ng Mark, bakit umiba yung endorsement kay angle Isko. mo? Bakit umiba Ano yung yan? angle mo? Ba't iniba Hindi, mo yung... mapunta ako dyan. I-explain ko nga kung bakit na ganyang ano eh. Kasi yung mga senatorial na nadadala sa Maynila na nakakasama ni Isko noong mga nakaraang araw. Chavit, Marcoleta, Aimee. So yun yung mga madalas sa Maynila. Pero ano naman kasi, sinasabi ko naman sa when you're mayor to everyone. DDS, admin, pink, lahat yan. Siyempre, nasasakupan mo yan. Entertain mo naman. And siyempre, pag mayor ka, gusto ko, kumbaga addition eh. Siyempre, lahat ng makukuha mo. Plus, siguro yung mga kalaban ng mga congressman na nasa kabilang side ay nandyan sa Quadcom. Congress ngayon nakalaban na Quadcom. Quadcom. Oo, saka sa good governance si Kong Joel, yan ang talagang ano eh, medyo mainit ngayon yung laban sa Manila eh. So kaya siguro nasasabi yan ganun, Prasimo ka pa, isa sa konsehal doon sa Manila. So pero the other week naman kasama din ni Isko si BBM, picture sila. So ano naman, pero syempre, you need to you need every advantage you can para to make sure yung panalo. The other day, nasa ano kami, Isla Puting Bato. May nasunugan 2,000 families, namigay si Isko 5,000 peso each. Doon sa per family. Laki din. So, mga 10 milyon din yata yung nilabas nung araw na yon. Tapos nandun din ako. In fairness, gusto ko lang din i-shoutout si Congressman Ernix na idadagdag ko din is nasa Quadcom, di ba? Na nasa District 1 ng Manila. O pinagsalita ako before doon sa mga doon sa kaya thank you Kong Ernix kasi natutuwa ako pag pag nagsalita akong konti. Hindi naman ako ng kampanya, nag-ano lang ako, syempre, show of support sa mga nasunugan, ganun. So, yun. So si Isko, bukod sa lamang na, umano pa, full force pa, at tuloy-tuloy pa. So, yun naman, medyo mahihirapan talaga. Mahihirapan talaga makasingit yung yung makagain ng momentum yung ibang So, ibang but grupo. Mark, pag nagsalita ka sa RAM, kung makakahabol ka, no? Sa RAM, bukas. Kailan to ulit? Sec. Alam ko bukas eh. Alam ko bukas yan eh. Pero tignan mo yung other phone mo. Sige. Dahil O, nalobat eh. nagte-text at saka tumatawag sila, hindi ka daw sumasagot. Kaya baka O, sige. magtampo. Nationwide organization yan. Tapos Oo. hindi naman ganun karami inimbita nila. Oo. No? Kaya Game ako doon. anti-corruption. Check ko ngayon. Anti-corruption ang kanilang main team. Oo. So, around your alley, no? Anti-corruption, no? Yun ang kanilang focus. Game ako doon, Tech Ronald. Hindi, yun Tapos naman yung makakasama mo nangyayari si Gringo. kaibigan din natin. Si King Lacson, no? Mas gwapo ka naman sa mga yon, no? ang gwapo nga si Mark eh. Ano meron? Ano mang mga May bigote na, ha? Para mas mas mukhang mature siguro. Mukhang mean, no? Mukhang mean. Hindi na kamukha ni X-Men. Hoy, speaking of tinanong ko si General Torres, sabi ko, ano po yung status ng manhunt? Sabi ko, tuloy pa rin manhunt, yung fugitive ba yung status? Kasi sabi ko, itong tao to, nagla-live pa everyday, kasabay pa yung timing ko, nagawan pa ako ng audience. Tapos, ito pa naman. Masyado namang mali yung tanong mo. Si General, sabi niya, wait, clarify your question. Are you asking? No. I mean, that's what sabi mo, yun ba yung status? Tapos parang ang mga sagot ni Jenna, parang there's 7,000 islands in the Philippines, different ano to, universe ang sagot. Pero alam daw nila yun. Papunta na tayo sa exciting part daw. Pag ako nagsasalita ng X-Men, pinapatahimik mo ako. Pag si General Torre, tuloy-tuloy lang. Hindi ko nga siya pinapos kasi. Si General Torre. Ikaw naman, Richard. Ikaw naman, Richard.
Nakakatakot tawayin si General eh. Kahit saan ka magtago, Ah. huhukayin ka eh. Hindi ka makakapagtago doon. Pero Kaya ikaw, mahirap magalit si General. so ikaw Oo. yung Richard, gumagano siya sa akin. Basta general, hindi masirang career mo dahil sa ginagawa natin. Grabe yung online reception kay General. Easily 100,000 200,000 views every time nagpo-post ako. So akala ko nga, hindi totoo. Talaga legit yung mga nagka-comment. Mm. Well, Mataas pag si General Torre. parang yung pangtapat sa Kibulo yung level of yung support sa Mm. it's very interesting. Ikaw, Mark, ano bang napansin mo? Talagang genuine, organic, no? Yung kay General Torre, yung appeal Oo, niya. oo. Talagang nabilib talaga how he handled the whole Kibuloy situation. Talagang talagang I think tama yung sinabi mo eh. Dapat mas siya, ifronta siya ng Marcos administration. Kasi kailangan ng ganun eh. Sabi mo nga merong perception na baka weak o baka mahina. Kailangan mo kailangan mong iharap yung mga tao Yun na na yung perceive as strong. 'Di ba? Na talagang huhukayin ka. Walang kahit nasaan ka huhukayin ka hanggang mahanap ka. Kasi tinanong ko siya, ano ba yung nangyari talaga dun sa Kongreso? Bakit ikaw pinadala? So explanation niya, marang nagkataon lang. Parang the right man at the wrong place and moment. But anyway, tapos sabi niya, yung mga staff daw ni Sarah, humingi na kung ano-ano daw mga test. Para hindi siya umalis siguro ganun. Tapos may nagtanong dito sa live. Loko talaga mga tao. Sir, humingi din ba sila ng lie detector test? Kasi tinanong ko ano ba talagang condition nila? Ano bang nangyari talaga? Tapos sabi niya, gusto mo ba talaga sagutin ko? Gumanon si General Torres. So, ikaw, Ronald, ano, um, nakita mo ba yung nangyari sa Nigeria? Yung meron silang parang confidential fund. Tapos, tinanong yung guy. Tapos biglang hinimatay siya. Yung parang nag-epileptic siya kunyari. Tapos, wala pang 2 seconds. Sumugod lahat ng lalaki sa kanya. Mina-mouth to mouth siya. Tapos, Di ko nakita yun. Padala mo nga yung link, no? tapos, No? Padala ganun. mo nga yung link, no? Pero No? sobrang Pero nakakatawa. So, depende kasi kung sino magma-mouth to mouth sa akin eh. Sir Ronald, ang hindi ko maintindihan, wala pang 3 Ah, seconds. Sumugod, ah, nila siya, mouth to mouth siya. ah. Hindi ba siya nagsisi? Nagsisi nga siya, gumising siya kaagad, okay na siya. Tapos biglang may bulong sa kanya, uy, tatanungin ka ulit, tapos biglang hinimatay na naman siya. Wala talagang tatanong. Baka, Hollywood, Nigerian Hollywood. Ibang klase. oh, dahil tatlo sa staff ni Sarah ang na hospital sa Veterans Memorial eh, di ba? Sabi ko, is it the water? Is it the oxygen? Ano ba nangyari? Oo. Ikaw, Mark, ano bang kita mo? Bakit daming hinimatay sa OVP? Ano bang meron doon? Is it the water? Is it the air? Climate change? Taka ba siguro? Kasi merong nakabantay 24/7 eh. Kung ikaw ba naman eh, Hmm. di ba? May nakabantay sa'yo. Tinatanong ka na nga, tapos may nakabantay pa sa'yo. Sabi, hindi mo pwede sabi. Mahirap eh. Dun sa May Mark, nakabantay Mark, di talagang mo ba na, parang naiipit ka nun eh. Mark, napanood mo si Vice President na nagrarant, na nagtetrete, nagmumura, tapos Oo. madilim yung likod? Mm. Hindi mo ba naalala yung Blair Witch Project? Hindi mo naalala yung Blair Witch? Parang Blair Witch na Blair Witch eh. Yun. Akala mo Takot ba? na takot ako doon. Bata ako nung lumabas yun eh. It's Akala ko Oy, totoo Blair talaga Witch. eh. Hindi mo naalala, Richard? Yung Then, Blair Witch? nakita ko siya pero parang few years ago. I thought it's Oo, real. takot Tapos na may takot ako doon lumalakad nung sa bata. likod. Akala ko totoo. Tapos bigla may lumalakad sa likod, di ba? Oo, natakot. So, sabi, Blair. yan. Oh, parang natuwa ako kasi parang nakakatakot naman. Ito si Ronald. Ito. In July. So you are not expected to be spending money Ito, tinatanong na siya, Quadcom. from where are Ito you na. going to spend this money you said here on oath that you are preparing to pay students who are on scholarship? Ito na. Hindi na siya okay. Wala na siya. Pero wait lang. Susunod Ah. ng mga lalaki. Naku, gagayahin.
Gagayahin talaga dito yan. Parang, ito yung version mo sa 19. Tingnan mo. Kunyari, ito na. Sigurin na siya. Sahin na. Minekos-mekos na. Minasahin na. Imamouth to mouth na. Nilagay na hindi. Lalabas. Gigising na yan. Wala pa. Padala mo sa akin. Gising Padala na mo sa akin, no? yan. Papadala ko sa OBP. Ha? Oh my God. Padala mo sa akin, papadala ko sa OBP. Hindi ko talagang napayak ako dun sa ang lalaki, minasahe pa siya sa likod. Sabi naman tong si Ronald, tawa sa'yo sa Quadcom yan. Ano baka next. Papadala ko kay Juan, papadala ko kay Dan Fernandez. At saka yung paboritong congressman ni Juan, ni Mark, si Congressman Atras Abante. Oo, si Abante, BBM, naging na rin. Minout to mouth ka agad nung tatlong lalaki. Minasage ba siya sa likod? Tapos magising niya, ginanon pa niya. Lumayo kayo sa akin. ikaw, Mark, ano ba sa tingin mo yung sinasabi ni Ronald na may surprise next week? Nagulat din ako ngayon ko lang na ano Habang marites yan sa Quadcom, di ba dumating ka sa Quadcom, kamusta yung Quadcom? Okay naman. Si Trillanes nag-present, dilatag niya yung buong what he calls Duterte Drug Syndicate. Lahat ng mga ano nila, sila Michael Yang, sila Charlie, ano pa rin na Charlie? Charlie Lim, yung si Alan Lim, Charlie Tan, lahat nung nilatag niya isa-isa eh. Ang ganda nung pagkaano niya, ang ganda naman nung pagkalatag niya. And it shows talaga kung ano. Alam mo nung pinapanood ko yung ano, yung ano ni Trillanes, yung pinapresent niya yung buong sistema, yung buong galaw, nabibilib ako kay Digong eh. Kasi kung nagawa mo lahat 'yan, na ano mo yung ganyang kalaking ano, tapos naloko mo yung tao na anti drugs kayo yung pala may ganyan kang network ng ano. Ang galing eh. Ang galing, parang yun yung ano sa akin na ibang klase para maano niya yon. Tapos pag pinapakita yung mga evidence kung paano pinoprotektahan ni Duterte si Michael Yang, tapos kasi ang dami mga mga old clips eh. On record naman lahat eh. Kung paano niya pinoprotekta. Tapos the story all adds up. Pinapanood mo ba yung Nigeria? My second part, bigla sabi niya, binilong sa kanya, uy, wag kang okay, matay na naman siya ulit. Sorry, Mark, ha? Kasi yung talagang hindi maipagpag ni Richard yung kwan eh. Yung Nigerian incident. Talagang baka napapanaginipan pa niya yan eh. Scandal, Nigerian scandal. Okay, tama na yan. Matulog na tayo. Dami na nag-react. Naka-drugs daw ba kayo? Bakit ang ano nyo, energetic nyo? Sumasabay lang kami kay Sir Ronald. Nabuhay ako sa sinabi niya. May good surprise daw next week. Nako. Tingko. Sir, tapos yung Lenny, narinig ko yung Lenny. Nigeria. Kaya yung Lenny, surprise kaya na Lenny next. Ano, Mark? Meron kayang surprise na something about Lenny next week. Yun nga eh. Alam mo, baka mangyari dun sa September namin is just next week. Pero ito tanong ko Richard eh. Kasi mukhang si Saint Ronald may alam na hindi natin alam eh. Pero ikaw, kung tatanungin kita, who will file? Sino magpa-file, tingin mo? Ha? Makabayan. Kasi yun ang nababasa ko. Yun. Okay, predictable na yun eh. Predictable eh. Yun na nga eh. Richard. Predictable na yun eh. Mga kanya professional filer. Sino yung hindi predictable? Yun ang tanong mo kay Richard, no? Ayun, sino ba hindi predictable? O yun yung yun yung kumbaga kung sa ads, yun yung medyo malaki yung yun yung kumbaga medyo obvious na possible eh. Pero sino yung mga ibang posible ba? Mark, don't do to me what I do
to Ronald, which is to say things I don't wanna say. Ako ng mom ko, inimbita mo na si Ronald kasi ayaw mo sabihin. Tapos pati si Ronald nag-say niya, wait lang, bakit mo ako inimbita? Gusto mo lang sabihin ko yung, so Mark, don't do to me what you don't want me to do to Ronald. Ganun na lang. Yan ang rule ng Oo. na yan. Don't do to me. Kasi parang masyadong obvious na kung si Trillanes na naman. Di ba? O, ang dami ng final ng mga kaso nga nitong huling kaya Duterte. Siya na nga gumagawa lahat, pati ba naman siya pa rin? Sir Ronald, may clue. May letter L. So, ano bang clue? Ano bang clue? Mark, tanong natin. Alam mo, meron kaming vow of secrecy sa confessional dito sa Vatican. No? Hindi kami Oo pwede nga magsalita. Binigyan na nga tayo ng clue mga lumalabas sa confessional. Oo No? Ayan, oo. Ang problema kasi dyan kay Richard, agnostic No? Hindi yan naniniwala sa confessional. Hindi yan naniniwala sa forgiveness of sins, no? Hindi siya naniniwala sa indulgences. Baka, No? baka nga yung indulgences, pwede mong bilhin yung mga kasalanan mo, no? During the Middle Ages, no? Tama, makinig ka kay Saint Ronald. Oh. Baka nga maraming problema, baka nga magkakaproblema na si Saint Ronald dun sa binitawan niya Gusto mo pang itodo pa, di ba? Oo nga. Ito, tama na yung binigyan tayo ng patikim na ganun. Liamas. Ronald, Madam Auring Liamas. Tignan natin. Okay? Hoy, ko na ako, Richard. Malapit na ako ma-beatified. Ayun. Saint Ronald na nga. Walang ma-exit Europe Kaya naman nabibeatify na saint na buhay. So I have to die first, no? Doon na lang sa kabilang channel mo sabihin yan, Sir Ronald. Di naman ni Mark ay we are good people, great people. Thank you very much. Ronald, dami mo ng nickname. Hindi ko na maalala. Ronald, the Madam Auring Liamas. Thank you so much. Yeah. Merci beaucoup. And merci beaucoup. Merci beaucoup. Very good friend, Mark BBM Gamboa. Nadura. Baka makakasuhan na ng bagansya si Mark dyan, no? Tagal na nakatigil sa kotse. Nadaan pa ako ng Anong pag-bagansya na yan, no? No? Parang baka pagbintangan siya na pusher. Nagbebenta na siya bu. Tintahin na ako ng guard dito Sarili ko. Sabi niya, hallucinate na. Sige, sir. Padala ko yung Nigeria. Yan. Alam mo yung pangalan, padala ko yung Nigeria. Ganun tayo deal. Pag send ko ng Nigeria, isend mo na sa akin. Mouth to ang problema sa Nigeria, baka yung nagma-mouth to mouth pa sa kanya ay bad breath. Baka may makakancel. Sir Ronald, thank you so much for your template sharing. And Mark, I hope hindi ka ma-vagrant charge. Yung mo nakikita yung halo ko. May halo. Sir Ronald. May halo. May halo. Have a lovely day. Enjoy wonderful day, the best city. Gamboa. Thank you very much. Have a great day. Talk